Nasaan na raw yung pagkain natin? Ano ba yan? Ang tagal naman. Wala pang 5 minuto nung umalis sila para kunin ang order natin. Mas mahaba pang pasensya na matanda sa'yo. Ano ba tong upuan nila rito? Hindi ako komportable. Naiinis naman ako. Tsaka bakit sa tapat tayo ng aircon? Baka mamaya niya masakit siya sa ulo. Tsaka ito na ba yung baso? Yung plato natin? Oh, tsaka bakit ang dilim dun sa labas? Hindi ba bubuksan yung ilaw? Di ko makita yung sasakyan natin. Nakakainis oh. Dapat hindi nagdadala ng bata sa ganitong lugar eh. Tulad yan sa gilid natin ang likot ng bata. Ay, ang pangit pa na CR nila. Ganun ba talaga dito? Sana kasi hindi na lang tayo dito nagpunti. Ang dami namang ibang kainan na mas maganda at mas masarap pa. Halika, tumayo kayo at umuwi na tayo. Babayaran ko yung order natin. Ipakain na lang natin sa mga pulubi yun. Ma, bakit na naman po? Aalis na ako at ayokong makarinig ng tao na panay ang reklamo. O kung gusto ninyo, kayo na lang ang kumain dyan. Baka kapag nagreklamo yung asawa mo mamaya bigla ako yung masungal na lang kutsara. Tumabi ka nga dyan, napipikon ako. Parang walang kasiyahan sa buhay. Lahat na lang kailangan niyang ireklamo. Bakit yung paghinga niya, hindi niya ireklamo, ha? Uwi na ako. Mas gusto ko pang kumain ng kanin at sardinas. Huwag lang ako magkaroon ng kasama na walang ibang ginawa kundi ang magreklamo. Napakapangit ng vibes. Kaya hindi kayo umaasenso sa buhay. Hindi nagpapasalamat ang asawa mo sa biyaya. Sa halip, nagrereklamo pa. Sa dilim ng gabi, makinig ka na. Mga istorya ni Lola, telang magsisimula na. Hindi maiiwasan ang hindi pagkakasundo ng biyanan at manugang. Lalo na kung iba ang pananaw nila at ginagawa sa buhay. Gaya na lang ni Kami at Itang. Lalo na't walang ibang ginagawa si Kami kundi ang magreklamo kahit na maliit na bagay lang naman sana. Dahil doon, makakapagbitaw ng hindi magandang hiling. Ano kaya ang magiging epekto nito sa reklamador na manugang? Ano ba yan? Sino ba nagluto nito? Bakit love? Okay naman ang lasa. Ang alat kaya? Kakaiba naman ito. Salip na maasim kasi nga sinigang. Hindi naman malasahan ng asim. Mas nangingibabaw ang alat. Kakaiba naman nagluto nito. Hindi masarap ha. Ayoko niyan. Ako nagluto niyan at hindi totoo na maalat. Ikaw ba, Ernel? Anong nalalasahan mo? Tikman mo nga. Sa tagal ko nang nagluluto, ngayon ko lang nalaman na maalat ang luto ko. Hindi naman po maalat eh. Kaso kasi iba yung panlasa ni Kami. Mas mabilis po siyang naaalatan. Kaya nga dapat yung luto mas matabang sa panlasa natin. Kaya po kapag kumakain kami sa labas, minsan sinasabi namin sana ganun nga po. Aba, kinuntian ko na nga lang ang asin yan. Sinabi mo na kasi sa akin yan kaya nga may sausawan ako rito. Dahil wala akong malasahan. O tapos ngayon magrereklamo pa na maalat ang luto ko. Ayoko na nga. Hindi na lang ako kakain. Ayoko pa naman sa lahat yung maalat ang pagkain. Ay paano, magkakasakit ako niyan sa bato? Kapag nagkasakit ako, tayo namang magkakaroon ng problema. Bakit kasi hindi siya magluto? Siya naman yung asawa mo. Bakit sa nanay ka pa rin umaasa? May asawa ka na sa iba ka pang aasa ng luto. Sa susunod dyan, ako lang ang kakain ng lulutuin ko, ha? Huwag na huwag kayong kakain kung magreklamo lang naman pala kayo. Hindi naman po kasi ganun yung ibig kong sabihin. Minamasama niyo naman po. Mamaya niyan magagalit na naman kayo sa akin. Kahit na mali naman yung intindi ninyo sa usapan. Ang dami mong reklamo. Kung gusto ninyo, bumukod kayo ng bahay. Nakikitira na nga lang kayo rito sa bahay ko, ang dami nyo pang arte. Kung ayaw ninyo ng ganito, iisa lang ang pagpipilian yan, ha? Humanap na kayo ng bahay nyo. Nung nakaraan ko pa yan sinasabi sa inyo Yan sanang inipon ninyo bago kayo nagpakasal. Nagagalit na naman po kayo? Oo nga po ma, nagagalit na naman kayo. Nag-uusap lang naman tayo. Wala naman po sanang ganyanan. Na kapag naiinis kayo sa amin, lagi nyo na lang kaming pinapaalis. Paano namang hindi ako maiinis at lahat na lang ng kilos ko dito sa bahay kailangang ireklamo ng asawa mong yan. Ayoko sa lahat ang reklamador, ha? Kung ayaw ninyong napupuna kayo, humanap kayo ng sarili ninyong bahay. Bahay ko to. Kaya ako lang ang may karapatan na magreklamo.
Nanahimik na lang ang mag-asawa dahil baka umabot nga sa punto na palayasin na sila. Wala pa namang 1 taon silang mag-asawa. Nagpakasal sila nang hindi man lang inuuna na magkaroon ng bahay. Maliit lang ang sahod ni Ernel. Sakto lang para sa kanilang 2 mag-asawa. Hindi naman sa kanya umaasa ang ina dahil may nakukuha ito sa gobyerno at may isa pa itong anak na nagpapadala ng pera sa kanya. Hindi naman magastos si Itang, kaya may naiipon talaga siya. Nung natapos ang kasal ng mag-asawa, tumuloy muna sila sa bahay ni Itang at halos 3 buwan na si Itang ang bumubuhay sa 2. Ngayon na may trabaho na si Ernel, lagi nang nagrereklamo ang asawa niya na para bang sila ang bumubuhay at inaasahan ni Itang. Hindi kasi nila kayang bumukod, lalo na at mahal ang renta ng bahay sa lugar nila. Ayaw naman ding magtrabaho ni Kami at ang gusto niya sa bahay lang siya para kung sakali raw na magkaroon na sila ng anak ng kanyang asawa. Isang beses, matapos kumain ni Kami, iniwan niya lang ang plato niya sa lababo. Nakita yon ni Itang pero hindi na niya pinakialaman. Noong si Itang na ang kumain, hinugasan ng matanda ang pinagkainan niya lang. Iniwan niya ang plato ni Kami at yung plato na kanina pang umaga. Pagpunta ng kanyang manugang sa kusina, nagrereklamo na agad ito. Ano ba naman yan? Ang dami na namang hugasin. Ano, ako na lang yung parating aasahan sa ganito? Ang dali lang naman sanang hugasan yung plato. May tubig naman sana. Ay, nagmumukha ata akong kasambahay dito ah. Well, sino ba naman ako para magreklamo? Bawal magreklamo sa bahay na to kahit na ang totoo nun, hindi naman talaga maganda ang nangyayari. Natural, huhugasan mo yung mga plato, pinagkainan nyo yan, di ba? Pasalamat ka nga at pinapahiram ko pa kayo ng plato ko. Kapag ba hindi mo yan hinugasan, ano sa tingin mo ako maghuhugas? Hoy, may asawa ka na ha? Tapos na ako magpakaalipin sa mga anak ko noong mga bata sila. Kapal naman ang mukha mo. Kung magreklamo ka ng paghuhugas ng plato na pinaglamunan nyo naman. Hindi lang naman kami yung kumain dito. Ikaw, kakatapos mo lang di ba? Malamang po inilagay nyo rin yung plato nyo rito. Hinugasan kong pinagkainan ko. Sus, hindi ko nga nakita. Hindi ka naman nagtagal sa kusina. Kung magreklamo ka sa paghuhugas ng plato, huwag kayong kakain ha. Ayan, kumuha kayo ng dahon ng saging. Yan ang gamitin ninyo. Lahat ng gamit dito sa bahay, akin lahat yan. Kaya huwag kang magreklamo ha kung nakikigamit ka lang naman. Hindi talaga nananalo si Kami sa kanyang biyenan, lalo na kapag silang 2 lang ang magkasama. Kaya kailangan naroon si Ernel para kahit na paano siya ang kakampi ni Kami. Minsan pa, isang gabi na matutulog na ang mag-asawa, napagkwentuhan nila si Itang. Yung mama mo naman, bakit naman ganun ang ugali niya? Kakaiba ha? Para naman pinamumukha niya sa akin na hindi niya ako tanggap. Tapos kanina, ako pa yung pinaglilinis niya ng bahay. Panay siya daldal na matuto naman daw ako magwalis at maglampaso. Nanonood ako nun. Itong mahirap kapag kasama natin siya sa bahay eh. Hindi ka man lang pwedeng magpahinga. Hindi pa pwedeng uupo muna ako manonood. Pero kikilos naman ako kahit na hindi niya ako utusan ah. Tapos kanina, yung plato sa lamesa, may takip pa, wala naman palang laman. Nung tinanong ko kung ano yun, nagalit na agad sa akin. Ang init ng ulo ng mama mo. Tapos, bakit naman ganun yung shampoo natin? Ang bilis maubos. Ano yun? Ginagamit din ng mama mo? Tapos tayo yung laging bumibili? Hindi naman pwede yung ganyan. Oo, siya yung may-ari ng bahay na to. Pero sana naman matutong makisama ang mama mo. Manugang pa rin naman niya ako. Kasal naman tayo, di ba? Ganun na talaga yung si mama. Ayoko namang punahin kasi alam naman nating hindi natin kaya magkaroon ng sariling bahay, di ba? Kaya nga sabi ko sa'yo, magtiis na lang muna tayo. Huwag mo na lang pansinin si mama. Kasi kapag hindi mo yung pinansin, hindi ka rin naman yun papansinin. Bakit kaya hindi mo nalang kumbinsihin yung kapatid mong kunin ng mama mo? Para maging solo natin tong bahay? Mahirap din pala. Isa pa naman kasi yung kapatid mo na yun eh. Narinig ko pinag-uusapan nila ako ng mama mo. Sabi panay raw ako reklamo. Hindi naman ako magreklamo kung hindi naman karekla-reklamo ang isang bagay, di ba? O gaya nito, nirereklamo kong ugali ng mama mo. Kasi naman kakaiba naman talaga yung ugali niya.
Try ko na lang kausapin si mama sa susunod na araw kapag wala akong pasok. Pagod pa kasi ako ngayon eh. Tsaka baka naiinis din yun, hindi rin kami magkakaintindihan. Alam mo naman ang ugali ng mga matatanda. Sige. Ay, ang hirap naman kasi makisama sa mama mo eh. Ginawa ko naman ang lahat eh. Sige na, good night na. Magiging maayos din ang lahat. Kahit na ang totoo, si Itang ang pilit na nakikisama sa kanyang anak at sa asawa nito. Dahil minsan pa, inimbitahan silang pamilya sa isang handaan. Binyag ng anak ng isa sa mga dating kaklase ni Ernel na kumari naman ni Itang ang nanay. Maraming tao, maraming bisita. Maganda ang lugar at masasarap naman ang pagkain. Pero si Kami, hindi na naman mapigilan ang sarili na magreklamo. Ano ba yan? Bakit naman tayo dito pinaupo? Ayoko rito. Gusto ko banda dun. Paano ako makakapag-selfie niyan kung ang makikita sa akin ay puro lang semento? Eh di dun ka umupo. Tapos ang liit pa ng venue. Hindi pa makakilos na maayos. Tsaka yung pagkain nila ang konti ng servings. Hindi rin malasa tong juice nila. Ibang klaseng handaan naman to. Kung bibigyan ko ng rate to, -5 ang ibibigay ko. Hayaan mo na love, kasi hindi rin naman ganun kayaman yung nagpabinyag. Ay tignan mo pa tong tubig na binibigay, iba yung lasa. Sayang yung punta natin dito. Nagbigay ka pa ng regalo. Tapos hindi ka malang naabutan ng souvenirs. Dapat ang inuuna nila yung mga ninong at ninang. Sa susunod huwag na tayong pupunta kapag ganito ang handaan, okay? Sa susunod ka mo, huwag ka na magpunta. Walang perfect na handaan. Hindi ka nila kailangan matuwa dahil imbitado ka lang naman. Dagdag ka nga lang eh. Ang anak kong inimbitahan at ako. Isinama ka lang dahil asawa ka. Kung makapagreklamo ka naman at makapun na kala mo naman may ambag ka. Masama na ba magreklamo kung hindi nag-ambag? Wala ka namang pang-ambag. Ayan na naman kayong dalawa. Nasa labas na nga tayo at lahat-lahat nagtatalo pa rin kayo. Hindi ba pwedeng wag na lang muna kayo mag-usap? Pinupuna ko lang ang pagiging reklamador ng asawa mo. Aba Ernel, pagsabihan mo naman yan. Nakakaya sa mga nag-imbita sa atin dito. Naririnig yan ng ibang tao, ano? Ma, tama naman na po. Pinapahiya niyo naman palagi yung asawa ko eh. Hindi naman siguro kayo naapektuhan ng mga reklamo niya. Huwag naman sanang ganito na may mga taong nakakarinig sa atin. Hindi rin naman siya ang inireklamo ko. Ewan ko ba kung anong nakikita niyang mali sa ginagawa ko. Sinasabi ko lang naman kung ano yung napapansin ko eh. Lagi na lang mali yung nakikita sa akin. Bahala kayo sa buhay nyo. Ayoko nang makarinig ng puro reklamo. Lilipat na lang ako doon sa kabilang lamesa. Ako na yung nagmumukhang reklamador sa pinaggagawa ninyo eh. Umalis na lang si Itang dahil nasisira lang ang araw niya sa oras na nakakarinig siya ng taong walang ibang ginawa kundi magreklamo. Lalo na sa mga bagay na normal naman sana at hindi kontrolado. Hindi na natapos si Kami sa pagrereklamo niya. Hanggang sa pag-uwi nila, nagrereklamo pa rin siya. Ano ba yan? Bakit naman kasi dito ka dumaan? Dito yung mas maluwag na sinabi ng map na dadaanan eh. Mas traffic sa kabila, tignan mo pulang-pula. Hindi yan umuusad, buti pa rito gumagalaw kahit paano. Ano ba yan? Gusto ko na umuwi eh. Sabi ko naman kasi kanina umuwi na tayo. Para namang hindi mo alam traffic na dito kapag ganitong oras. Kainis? Kakainip? Anong oras pa tayo makakauwi niyan? 2 oras pa? Inaantok na ako eh. Alam mo mas mabilis ka kapag naglakad ka. Kaya maglakad ka na lang. Panay ka reklamo dyan eh. Kapag ba kuda ka ng kuda dyan, bibilis ang trapiko? Hindi naman, di ba? Paano? Kanina pa sana tayo nakauwi kung hindi ka panay chika sa mga kumare mo doon. Para namang hindi kayo nagkikita-kita. Ilang beses na nga kitang tinawag kasi nga para makauwi tayo ng maluwag pa yung kalsada. Oh, tingnan mo ngayon. Ito yung naabutan natin. Sobrang nakaka-stress pa naman ng traffic. Nakakainit ng ulo. Sinabi ko naman na umuwi na kayo, di ba? Kaya kong umuwi mag-isa. Tsaka pwede akong sumabay sa iba kong kumare. Anong akala ninyo sa akin? Walang alam dito. Bago pa kayo naipanganak. Aba, sa ulado ko na ang kalsada ng lugar na to ha. Kaya mong umuwi pero magrereklamo ka rin na iniwan ka. Tulad nung dati, sinabi mong umuwi na kami. O nung umuwi kami, sinabi mong bakit ka iniwan. Bakit ako magrereklamo pwede naman ako matulog doon. Inaaya nga nila ako at may kwarto na pala silang nirentahan doon. Tumanggi na lang ako at kasama ko kayo. Kakainis naman talaga. Ayan na, nasingitan pa tayo ng motor.
Huwag ka nga magpasingit dyan. Banggain mo yan sila kapag sisingit. Alam na nga traffic gusto pa nilang magmadali at mauna sa atin. Ang tagal. Sakit na ng puwet ko kakaupo rito. Sakit na rin ng likod ko. Ay, perwisyo kasi yung mga jeep na yan eh. Sila pa yung nagpapabigat ng trapiko eh. Dapat hindi na bumabiyahe yan eh. Ano ka? Sobrang special. Kung ikaw nakasakay ka sa kotse, nagrereklamo ka, paano pa yung nagsisiksikan sa jeep? Mga pagod sa trabaho, inaantok, pero naiipit din sa traffic. Hindi agad makauwi. Ang dami mong nirereklamo sa buhay. Buti ka nga mas nakaaangat sa mga yan. Diyos ko po, walang kasiyahan tong taong to. Ay, ako yung driver. Naiirita rin ako sa traffic. Kaya utang na loob naman, wag naman na kayo magtalo. Hirap na rin ako ha. Tapos yung tenga ko pa, sabog na sa bangayan yung dalawa. Pwede ba matulog na lang kayo? Gigisingin ko na lang kayo kapag nasa bahay na tayo. Kahit na ganon, ang dami pa ring nirereklamo ni Kami. Yung usok sa labas, mga taong tumatawid sa tamang tawiran, dagdag lang daw sa bagal ng usad ng trapiko. Mga taong nakikipagsiksikan sa mga sasakyan. Mga kapwa nila gusto na ring umuwi. Ang dami niyang sinasabi na dapat wag sabay-sabay lumalabas ng bahay nila, ng trabaho, ng paaralan. Lahat na ng klase ng reklamo tungkol sa kalsada ay nasabi na niya. Kaya kada reklamo niya, binabara naman siya ng kanyang biyanan. Nung nakauwi na sila, hindi pa mahanap ang susi ng bahay. Natagalan pa. Tapos, patay pa ang ilaw. Dapat kasi sa susunod wag nang patayin yung switch ng ilaw. Mag-iwan ng bukas na ilaw sa loob para kapag ganitong gabi na tayo uuwi, hindi na tayo mangangapa. Wala ba kayong bahay noon? At hindi mo alam na ganito ang ginagawa. Maghapon tayong wala, kaya nga pinapatay ang switch para kung sakali na may nakaligtaang nakasaksak. Baka maging dahilan pa ng sunog. O yan, gaya niyan. Yung ginamit mong pangkulot, o andyan lang sa lapag, nakasaksak. Tapos yung sinabi kong tanggalin na saksakan, yung rice cooker, hindi pa pala tinanggal. Ano ba yan? Ang kalat pa ng bahay? Ako, kanina pa ako pikon na pikon sa yung babae ka ha. Wala lang ibang lumabas niya sa bibig mo kundi puro na lang reklamo ha. Hindi mo ba kaya mabuhay ng hindi nagrereklamo? Awa na lang, utang na loob. Pagod na ako. Baka naman pwedeng kahit dito sa bahay maging tahimik muna. Inaantok na ako eh. Kung may kalat man dyan, bukas na lang yan. Matutulog na ako. Huwag na kayo mag-usap na dalawa at hindi rin naman kayo nagkakaintindihan eh. Hinila na ni Ernel ang kanyang asawa. Pagpasok nila ng kwarto, nagpalit lang ng damit si Ernel saka siya humiga. Habang ang asawa niya naman tuloy lang sa pagrereklamo. May mga nirereklamo ito na hindi na maintindihan ni Ernel dahil sa sobrang pagod niya. Love, tulog na tayo. Antok na talaga ako. Ano ba yun? Ako na naman ang maglilinis ng bahay bukas? Ako na lang palagi yung kikilos dito? Hindi lang naman ako nagkalat nun, di ba? Kaso naman yung mama mo, ayaw na pagsasabihan siya. Iba rin naman kasi yung matatanda na yan. Ang gusto nila, sila yung palaging tama. Sila yung nasusunod. Tapos ang init pa ngayon, no? Ba yan? Di ba gumagana ang aircon natin? Naiinis ako. Kanina, yung bata doon sa handaan, hindi man lang ata yun kayang disiplinahin ng nanay niya. Halos hindi na humihinga si Kami sa pagsasalita ng tuloy-tuloy niyang pagrereklamo. Habang ang asawa naman niya ay humihilik na. Halos 1 linggo na ang nakalipas. Ang dami pa ring reklamo ni Kami. Kahit na simpleng bagay na hindi napapansin ng ibang tao, napapansin niya. Kaya hindi rin maiwasan na magtalo sila ng biyenan niya. Ang nagiging taga-awat nila ay si Ernel kapag naroon ito. Pero kapag nasa trabaho siya, kulang na lang ay magsabunutan ang dalawa. Minsan pa nga nagtalo sina Kami at Itang matapos na ireklamo ni Kami ang klase ng paglalaban ni Itang ng kortina. Hindi raw maayos at hindi rin mabango. Kaya nagalit si Itang at sinabi niyang bakit hindi raw si Kami ang maglaba. Meron pang 1 beses. Dapat ipaayos na tong kisame. May mga bitak-bitak na. Paayos mo. Tapos yung pader, medyo nawawalan ng kulay. Ang pangit mag-TikTok dito. Hindi ko tuloy magawa yung mga trend na gusto kong gawin. Ay. Tapos itong sahig, parang laging malagkit.
Kapag hindi pa ako naglinis, hindi rin naman malilinisan. Parang sa akin na lang iaasa ang lahat Anong sa'yo na lang inaasang lahat? Kung hindi ka nga utusan hindi mo pa gagawin. Ano ka ba? Kapag ako nagreklamo, baka hindi mo kayanin. Paano ba naman kasi hindi magreklamo? Kalilinis ko lang dyan kanina, tapos ano yan, ang kalat na naman. Parang kada lingon ko sa bawat sulok ng bahay may nakikita akong kalat. Tapos nilinisan ko, maya-maya meron na naman. Kalat mo yan. Hindi ba pinagkainan mo yan kanina? Bakit naman bigla kang nakalimot? Hindi ko yan kalat. Tinapon ko yung pinagkainan ko kanina. Kanino yan? Alangan naman sa akin yan, di ba? Hindi naman ako pwedeng kumain ng ganyan at hindi ako kumakain yan. Hindi kasi naglilinis. Sa akin na lang inaasa lahat ng gawain dito sa bahay. Huwag kang magrereklamo kapag ang nililinisan mo ay yung kalat mo, ha? Baka hindi ako makapagtimpit, masampal na talaga kita. Huwag mo akong pinipikon. Lalapat sa pisngi mo itong mga palad ko. Ewan ko na lang kung hindi mayayanig ang pagkatao mo. Nakakainis. Mukhang hindi na magkakasundo ang dalawa dahil pareha silang may kakaibang ugali. Isang araw, biglang nawalan ng kuryente dahil may pumutok banda sa poste nila. Tanghaling tapat yun. Alam naman ng lahat na sobrang init. Nasa labas si Itang habang ang manugang niya nasa loob ng bahay. Walang katapusan sa pagsasalita ng mga reklamo niya. Ano ba yan? Sobrang init naman. Kakainis naman, Tagal naman nilang ayusin yan. Hindi ba pwedeng ayusin agad nila yan? Saan ba banda yung pumutok dyan? Dapat yung kanila lang yung patay ng kuryente, hindi yung damay tayo. Nakakainis Pawis na ako Paanong hindi ka papawisan dyan? Mas inuna mo pang magdaldal at magreklamo kaysa magpaypay. Kung gusto mo lumabas ka dyan para dito ka magpahangin. Ayoko dyan, ang daming kapitbahay na nasa labas. Ayan mga nakatambay sila. Paano naman ako tatambay dyan? Ayoko nga sila makita. Pumasok muna sila sa loob ng bahay nila saka ako lalabas. Pero kapag ganyan, wag na lang. Hindi ko talaga alam kung dati ka bang anak ng kalawakan at gusto mong sakop mong mundo. Baka naman pati pag-ikot ng planeta sa araw irereklamo mo pa. Naku po, ewan ko ba kung anong nagustuhan sa'yo ng anak ko? Ako nga hindi ako madaling magreklamo Pero yung pagpapakasal ninyo, inirereklamo ko na kaagad. Hindi pa ba aalis sa mga taong yan? Gusto kong lumabas at mainit. Huwag ka na lumabas. At baka dito pa kita mabigwasan. Malamang nasa labas siya mga yan dahil mainit. Alam nga namang magstay sila sa loob ng bahay nila. Kita mong walang kisame nga yan. Sobrang init niya sa loob ng bahay nila. Huwag kang lumabas kung ayaw mo. Hindi mag-a-adjust sa'yo mga tao Hindi dahil sa ayaw mo lang. Yun na rin ang susundin nila. Umayos ka dyan. Ang tagal naman kasi mag-ayos sa mga yan. Hindi ba pwedeng madaliin na nila? Para hindi naman ganito kainit. Tanghaling tapat pa talaga. Buwisit. Grabe na tumulo yung pawis ko. Ano ba yan? Tagal Nakakapikon naman sila. Hindi lang panahon ang umiinit, kundi pati na rin ang ulo ni Itang. Para hindi na makapagsalita pa ng masasakit na salita, umalis na lang siya sa tapat ng bahay nila at tumambay sa kung saan para doon na magpahangin. Ayaw niyang marinig ang reklamo ni Kami dahil baka maisabit na niya ito sa poste ng kuryente. Hindi lang doon natatapos ang pagrereklamo ni Kami. Minsan pa, kumain silang tatlo sa labas. Nasaan na raw yung pagkain natin? Ano ba yan? Ang tagal naman. Wala pang 5 minuto nung umalis sila para kunin ang order natin. Mas mahaba pang pasensya ng matanda sa'yo. Ano ba tong upuan nila rito? Hindi ako komportable. Naiinis naman ako. Tsaka bakit sa tapat tayo ng aircon? Baka mamaya niya masakit niya sa ulo. Tsaka ito na ba yung baso? Yung plato natin? Tsaka bakit ang dilim dun sa labas? Hindi ba bubuksan yung ilaw? Di ko makita yung sasakyan natin. Nakakainis Dapat hindi nagdadala ng bata sa ganitong lugar Tulad niya sa gilid natin ang likot ng bata. Ay, ang pangit pa na CR nila. Ganun ba talaga dito? Sana kasi hindi na lang tayo dito nagpunti. Ang dami namang ibang kainan na mas maganda at mas masarap pa. Halika, tumayo kayo at umuwi na tayo. Babayaran ko yung order natin. Ipakain na lang natin sa mga pulubi yon. Ma, bakit na naman po? Aalis na ako at ayokong makarinig ng tao na panayang reklamo. O kung gusto ninyo, kayo na lang ang kumain dyan. Baka kapag nagreklamo yung asawa mo mamaya bigla ko yung masungal ng kutsara.
Tumabi ka nga dyan. Napipikon ako. Parang walang kasiyahan sa buhay. Lahat na lang kailangan niyang ireklamo. Bakit yung paghinga niya hindi niya ireklamo, ha? Uwi na ako. Mas gusto ko pang kumain ng kanin at sardinas. Huwag lang ako magkaroon ng kasama na walang ibang ginawa kundi ang magreklamo. Napakapangit ng vibes. Kaya hindi kayo umaasenso sa buhay. Hindi nagpapasalamat ang asawa mo sa biyaya. Sa halip, nagrereklamo pa. Nandito na tayo, ma. Aalis ka pa? Ay, kahit na nasaan pa tayo, aalis ako kapag gusto ko. Kahit na anong pakiusap ni Ernel sa kanyang ina, hindi niya ito naawat na umalis. Kaya dalawa na lang sila ng asawa niya ang natira roon. Ayaw naman nilang umalis dahil sayang ang pagkain at ayaw rin naman ni Kami na umuwi na. Yung mama mo naman ang pikunin, no? Hindi ko na nga alam ang gagawin ko eh. Hayaan mo siya. Alam mo ba, kapag kaming dalawa lang nasa bahay, lagi niya akong inaaway. Tapos kapag nagluluto siya, hindi masarap. Gaya nitong mga pagkain na to. Kung hindi lang natin to binayaran, hindi ko to kakainin eh. Ang tamis ng salad nila, tapos yung spaghetti nila ayaw ko ng lasa. Tapos yung tacos nila, lasang kilikili naman. Ayoko ng ganyan eh. Hindi masarap. Buti na rin at wala yung mama mo. Kundi aawayin na naman ako nun. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Hindi naman talaga kasi masarap. Ano ba sa tingin mo o ikaw? Okay naman para sa akin. Saka ganito naman talaga ang lasa ng tacos. Para sa akin hindi nga okay yung ganyan. Ang labsak pa ho. Basta ayoko. May kakaiba siyang lasa na hindi ko maintindihan. Huwag na tayong babalik dito ha. Pangit ang kainan nila. Tapos hindi pa siya ganun katulad ng ibang kainan. Lalo na yung plating nila hindi maganda. Tapos medyo madilim. Tapos yung mga staff nila rito parang ibang ugali. Basta ganun. Ang daming kailangan punahin. Kaso kapag naman nagreklamo ka, mukhang hindi rin naman ako pakikinggan. Baka ganun lang din sila mag-react kay mama mo. Hayaan mo na lang muna. Wala naman akong choice kundi hayaan lang, di ba? Kasi ganun naman dito sa atin. Kaya nga hindi umaasenso ang Pilipinas. Kasi kapag may nagrereklamo, hindi rin pinakikinggan. Dapat merong tao na pakikinggan tayo para naman magawa rin yung kailangan baguhin. Hindi na lang pinansin ni Ernel ang kanyang asawa. Nakatuon lang siya sa pagkain habang si Kami hindi na nakakain sa dami ng napapansin niya. Noong umuwi sila, tulog na si Itang. Nagdala pa naman ng pagkain si Ernel para sa ina. Kinabukasan, nung nakapasok na si Ernel sa trabaho, tulog na tulog pa ang kanyang asawa. Sobrang kalat din ang bahay dahil yung mga suot nila nung nakaraang araw, doon lang nila inilapag. Maging ang mga sapatos ay nagkalat na rin. Ay, ano ba naman yan? Wala ba rito maglilinis ng bahay? Anong gusto ninyo? Ako ang nagpapatuloy sa inyo, ako pang magiging kasambahay nyo rito? Aba, namaos ng manok sa katitilaok. Hindi pa rin gising para magkikikilos dito sa bahay. Dahil sa ingay ni Itang, nagising ang kanyang manugang. Mukhang puyat na puyat din ito. Ano ba naman yan ang ingay? Alam namang natutulog ang tao. Ay, teka lang. Dapat ba na wag akong magdaldal kahit na ganito kakalat ang bahay? Bakit kasi makalat yan? Ay, senyorita, hindi ko ho alam. Kasi ang naaalala ko kayo yung umuwi kagabi, ano? Siguro naman, hindi yan iniwang gamit ng mga akyat bahay, ano? Ano ba yan? Nakabukas pa yung bintana, nakakasilaw yung liwanag. Tanghali na kasi. Bago ka magreklamo dyan, magkikikilos ka naman. Kung hindi naman sana nakakahiya sa'yo, ano? Ang dami naman kasing kalat. Ano, ako lang maglilinis ng lahat? Natural. Gusto mo bang tawagin kong presidente ng Pilipinas para tulungan ka? Mamaya na lang kapag gising ko ulit, naantok pa ako. Bumalik sa pagtulog si Kami, kaya ang ginawa ng kanyang biyanan ay itinapon ang mga nakakalat na gamit sa basurahan sa likod ng bahay nila. Hapon na nung nagising si Kami. Nagrereklamo pa siyang masakit ang ulo niya at ang sinisisi niya roon ay ang kanyang biyanan. Kung hindi naman daw sana siya ginising kanina, sana hindi masakit ang ulo niya. Hindi na naalala ni Kami ang tungkol sa mga gamit niyang pinapaligpit ng biyanan niya kanina. Naalala niya lang yon nung nakita niya ang mga gamit nila na nasa basurahan. Ano ba yan? Bakit naman nasa basurahan yung mga gamit namin? Hindi naman yun itatapon.
Naglinis ako kanina. Akala ko nga mga basura eh. Ayaw mong linisin. Tinapon ko. Sa susunod kasi, huwag kayong mag-iiwan ng gamit ninyo kung saan-saan. At kapag naglilinis ako ng bahay ko, tinatapon ko talaga kapag hindi ko na kailangan o hindi ko na ginagamit. Nakakainis ka naman. Alam mo namang gamit namin to ng anak mo. At talagang nagkaroon ka pa ng lakas na loob na sa akin mainis? Aba talaga naman, Carmi? Habang nagtatalo ang dalawa, dumating naman si Ernel. Alam niyang may hindi na naman napagkasunduan ang dalawa. Dahil nasa pinto pa lang siya, dinignan niya ang boses ng ina. Love, tingnan mo naman tong mama mo. Yung mga gamit natin itinapon niya sa basurahan. Buti nga, hindi pa ako nagsusunog. Bakit po, ma? Aba, ang kalat ng bahay. Alam mo bang hapon na nagising niyang asawa mo? Pinaglilinis ko kanina, ayaw kumilos. Hindi ko susundan ang mga kilos ninyo, ha? Hindi ninyo ako kasambahay dito. Hindi ninyo ako pinapasahod. Hindi nga kayo nagbibigay kahit na magkano sa akin. Pero sana po hindi nyo tinapon, ma. Wala kang pakialam, ha? Itatapon ko yan kung kailangan ko itapon. Lahat ng kalat sa bahay ko, itatapon ko dahil basura ang tingin ko. Tsaka, ano yan? Gigising at matutulog yung asawa mo ng kahit na anong oras na gustuhin? Senyorita talaga? Masakit yung ulo ko kaya ngayon lang ako nagising. Ang dami mong reklamo. Paanong hindi sasakit ang ulo mo sobra ka kung matulog? Nakatapos na ng trabahong lahat ng tao sa mundo. Ikaw, tulog pa rin. Hayaan nyo na lang po, ma. Baka masama ang pakiramdam ng asawa ko. Ay, sige. Magkampihan na kayong dalawa, ha? Tabi rin. Kinuha nila ang mga gamit na itinapon ni Itang. Matapos nun, bumalik sila sa kwarto nila. Baka sa mukha ni Kami na naiinis na talaga siya sa kanyang biyenan, habang pinapakalma naman siya ng asawa niya. Ayoko na makasama yung mama mo. Naiinis na ako sa kanya. Ang hirap niyang pakisamahan. Kapag naglilinis ako sa bahay, hindi niya ako nakikita. Kapag naman hindi ako kikilos, doon niya ako pupunahin. Tapos yung mga kalat niya, ako naman nagliligpit nun ah. Parang ngayon lang na masama ang pakiramdam ko. Hindi ko na nga rin alam kung anong gagawin ko eh. Alam mo naman yon. Palisin mo na kasi mama mo eh. Kasi sa totoo lang ayoko talaga sa kanya. Kakaibang ugali ng mga matatanda. Hindi ko siya pwedeng paalisin dito ah. Bahay niya to. Tayo ang aalis, kaso papano? Gagastos tayo ng 20,000 kung kukuha tayo ng upahan. Yung maayos na bahay na pwede nating maupahan, nasa 10K yun monthly. Mag-loan ka kaya para naman may panghulog tayo dun. Kapag nakabukod tayo, kaya na natin yan. Bukan ko na lang ding umutang kay kuya. Noong una, nahihiya pa si Ernel na humiram ng pera sa kapatid niya, pero dahil kailangan nila, naglakas na lang siya ng loob. Ilang araw matapos magpadala ng pera ang kuya niya, naghanap sila ng bahay. May nakita sila, malapit sa trabaho ni Ernel. Ayan love, nasa 7K lang yan. Ayoko, ang pangit. Anong pangit dyan? Okay naman ah. Malapit din to sa work ko. Maglalakad lang ako. Malaking tipid na rin yun ah. Ang pangit ng kisame Tapos luma na yung pintura. Tapos ang liit ng kwarto. Tapos yung CR walang shower. Tapos yung labas ng bahay ganyan, eskinita. May mga kapitbahay pa tayo. Tabi-tabi pa. Ayoko ng ganito. Mukhang squatter. Ito lang yung kaya ng budget naman dito. Sa kayang napapansin mo, pwede naman natin yung maipaayos kung sakali man na dito tayo titira. Diba, pwede naman natin palagyan ng wallpaper yung pader. Tapos yung kisame ayusin na lang. Basta hindi tumutulo kapag umuulan. Basta hindi rin binabaha. Malakas yung tubig dito, saka yung kwarto ayos naman. Parehas nung sa bahay. Sakto yung kama natin. May kusina, may sala. Maayos naman para sa akin eh. Ayoko. Hindi ko talaga bet ang itsura niyan. Huwag na dito. Dami naman diyang ibe. Maghanap na lang tayo ng pwede nating tirahan. Papangit naman kasi ng mga paupahan nila. Kung hindi looban, yung sa bungad naman kaso lagi maraming bata. Pangit ang lugar. Yung isa ang baho. Ang langsa. Yung isang bahay naman walang tubig kapag umaga, mag-iipon ka pa sa gabi. Ay, yung isa naman na nasa 3rd floor, tapos hagdan lang. Ano ba naman yun, di ba? Sino bang hindi maiinis sa ganun? Yung isang nakita natin parang sa horror. Wala akong makitang matino. Anong klaseng bahay ba yung gusto mo? Yung ganung bahay kina Yoyi.
Kondo naman yun eh. Ang mahal ng monthly nila dun. Saka binili nila yun. Rent to own. Hindi ba natin kaya yon? Yung 10k monthly nga na upa, hindi natin kaya eh. Yung 35k monthly pa? Ni wala pang ang 15,000 ang sahod ko sa isang buwan. Ano ba yan? Ganun yung bahay na gusto ko eh. Kung hindi lang din naman ganun, edi wag na lang. Tara na nga. Umuwi na tayo. Hanggang sa makauwi sila, puro reklamo si Kami. Dagdag pang mausok daw sa labas. Nainitan siya kanina. Ang daming tao, ang daming bata, at kung ano-anong normal na senaryo sa labas. Hindi na niya kayang matapos ang buong araw nang hindi siya nagrereklamo. Ay, nako, ano ba? Ang putik na ng sapatos ko. Naiinis ako dun sa babae na yun. Alam na nga niyang kulay puti yung sapatos ko, inapakan pa. Hindi niya sinasadya, love. Ang dami naman kasing tao nun. Hindi sinasadya. Ay nakita naman siguro niya yung paa ko. Laban na lang natin. Saka nagsorry naman siya eh. Magdadaan pa sa sorry yan. Nung nagsorry siya, bakit? Nalinis ba yung sapatos ko? Hindi naman, di ba? Kakainis. Bakit kasi ang daming tao dun? Uwi na kasi sa trabaho. Bakit kailangan nila magmadali? Kakainis. Sabi ko na nga ba, dito na kayo eh. Nakakarinig na naman ako ng reklamo eh. O anong balita doon sa paghahanap ninyo ng bahay? Ano, makakalipat na ba kayo? Wala kami nakita, ma. Ayaw ni kami yung mga bahay na tiningnan namin eh. Yung magagandang bahay, ang mamahal naman monthly. Ano pa nga bang aasahan? Hindi naman ako nabigla nung sinabi mong ayaw ng asawa mo. Lahat naman dyan may reklamo. Kahit yung sana pwede mapalampas eh, irereklamo pa. Ay, maghanap na kayo ng bahay nyo ha. Hindi ko na kayo kayang pagtiisan pa dito. Halos isang linggo ang nakalipas, wala pa rin silang makitang bahay na papasa sa panlasa ni Kami. Dahil ang gusto niya, doon sa bahay na mamahalin talaga. Hindi yung bahay na basta-basta lang. Isang araw, sabay-sabay silang kumakain ng hapunan. Yan na naman yung ulam? Ano ba naman yan? Hindi ba kayo nanawa dyan? Masarap ang sinaing na isda. Tsaka may tira pa namang ulam kanina umaga. O bakit? Anong akala mo? Kapag hindi naubos ang ulam, itatapon ka agad. Sa amin kasi nananawa kami kapag ganyan. Yung naulam na, uulamin ulit. Ayoko niyan. Hindi na lang kakain kesa ganyan, no? Tsaka, ang pangit ng lasa ng isda na yan eh. Sino matinong taong kakain ng sinaing na isda? Hoy, kung hindi ka ba naman palasubas ha, yung bunganga mo, napakasarap ng ulam na to. Huwag na kayong mag-away. Nasa harapan talaga tayo ng pagkain. Ay paano hindi ako maiinis niya sa asawa mo ha, Ernel? Minamalas niya ang biyaya ng Diyos. Walang ibang ginawa kundi ang magreklamo. Inireklamo ang ulam ngayon, buti nga may nakakain. Yung ibang tao nga rin natutulog na kumakalamang sikmura. Imbis na magdasal sa harapan ng pagkain, magrereklamo. Kung hindi nga naman pampamalas ang dala niyang babaeng yan, oh. Walang kasiyahan sa buhay. Kung ayaw mong kumain, hindi ka pinipilit ha. Umalis nga kayong dalawa sa harapan ko. Bumili kayo ng sarili ninyong pagkain. Hindi ko kayo pinipilit na kumain. Niluto ko to dahil gusto ko. Para sabihin ko sa'yo ha, pera kung dinastos ko. Huwag mo akong reklamuhan dyan na akala mo'y palamunin mo ako. Ikaw ang palamunin ko. Ang sakit mo namang magsalita. Masama na ba magreklamo? Sa hindi naman talaga masarap tong pagkain na to. Hindi naman lahat ng tao gusto ang pagkain na gusto mo, no? Normal sa tao ang magreklamo, lalo na kung hindi nila gusto. Malaya tayong lahat na gawin yun. Hindi ko sinabi na hindi mo karapatang magreklamo. Ang hindi mo kasi maintindihan, nagrereklamo ka sa bagay na hindi mo naman din dapat nirereklamo. Sana magreklamo ka kung binigyan mo ako ng pera. Nagpabili ka ng ulam o tapos itong niluto ko. Pero kung wala kang ambag, wala kang karapatang magreklamo ha. Wag na wag sa harapan ng pagkain ko. O sa harapan ng isang lugar o isang tao o isang sitwasyon na wala ka namang malaking dulot. Sorry na, ma. Kung may nasabi ang asawa ko. Hindi ko kailangan ng sorry na yan. Lagi yang nagrereklamo sa hinahain sa kanya. Hindi na lang magpasalamat. Hindi naman din yan marunong magluto. Simula ngayon ha, huwag kayong kakain ng pagkain ko. Yung lulutuin ko akin lang yon. Kung gusto ng asawa mo ng perpektong luto at pagkain, siya magluto. Ewan ko kung magreklamo siya sa sarili niyang gawa. Ang bastos ng babaeng yan. Sa harapan ng biyaya nagrereklamo. Walang kasiyahan sa buhay. Kaya hindi nilalapitan ng swerte.
Puro mali ang binibilang at hindi ang biyaya. Talagang galit na galit si Itang. Kahit yung kanin na sinaing niya, hindi niya binigyan ang dalawa. Pinaalis niya ito ng kusina niya, kaya kumain na lang sila sa labas. Pero kahit na nasa labas na sila kumakain, panay pa rin ang reklamo ni Kami sa luto ng pagkain. Sinabi niyang ayaw niya. At simula nun, tinutuon ni Itang na hindi siya magbibigay ng pagkain niya. Kanya-kanya na lang daw sila sa bahay. Lulutuin niya ang ulam niya at magluto rin sila ng ulam nila. Dahil wala namang alam sa gawaing bahay si Kami, tuwing magsasaing siya, kung hindi malata, sunog naman. O kaya kulang sa tubig o sobra naman. Walang naging matino o maayos. Kulang sa tubig, love. Ang pangit nga ng bigas. Ewan ko ba kung saan mo yung binili. Sige, ako na lang ang magluluto mamaya. Yung mama mo naman kasi ayaw magbigay, kanin lang naman. Tapos nagagalit pa siya sa akin kanina nung nagluluto ako. Kakaiba rin talaga mama mo no? Para namang wala naman akong ginawang tama dito. Para namang hindi ka pa sanay sa kanya. Ewan ko ba? Nai-stress na talaga ako. Huwag mo kasing stressin yung sarili mo, love. Kung hindi mo kontrolado ang isang bagay, hayaan mo. Kung hindi naman kailangan problemahin at wala namang malaking tulong sa'yo, hayaan mo na. Hindi yung ganyan na palagi ka na lang problemado. Lagi ka na lang kung ano-anong napupuna at nakikita sa paligid mo. Kung ano-anong narereklamo mo. Huwag mo sabihing mali na naman ako. Hindi ko naman sinasabi na mali ka, love. Kasi naman nag-aalala rin naman ako sa'yo eh. Kapag nai-stress ka, baka mahirapan ka naman yan magbuntis. Hindi naman dahil doon kaya hirap ako magbuntis eh. Oo na, sige na, hindi na ako magsasalita at baka isipin mo na kaaway mo ko. Basta yun lang ang sinasabi ko sa'yo. Kapag alam mo naman na ikakastress mo yung isang bagay, hayaan mo na. Hindi mo naman kailangan ireklamo lahat na nakikita mong mali. Dahil minsan yung maliliit na pagkakamali na yun, nakakatulong para maging balanse ang lahat. Basta kapag alam kong kailangan ireklamo, irereklamo ko talaga. Umiiwas na lang si Ernel na pagsabihan ng kanyang asawa dahil baka mamaya ay silang dalawa naman ang magkaroon ng samaan ng loob. Ayaw din naman niyang maramdaman ni Kami na wala siyang kakampi sa bahay nila. Kahit na ang totoo ay pagod na rin si Ernel sa naririnig niyang ginagawa ng kanyang asawa. Sa mga paulit-ulit nitong reklamo. Dahil wala namang ibang kayang sabihin si Kami kundi ang reklamo. Wala silang nagiging maayos na usapan dahil nauuwi lang din sa reklamo. Mahal niya lang talaga ang asawa. Kaya natitiis niya ito. Isang araw, habang nakahiga sa sofa si Kami at balak niya sanang magpahinga, naririnig niya ang mabibigat na hakbang ng biyanan. Ano po ba yan, ma? Hindi niyo po ba kayang hindi umakbang ng walang tunog? Ano na naman ang inireklamo mo dyan, babae ka? Yang hakbang niyo! Ang bigat niyo maglakad eh. Ano ba naman yan? Iidlip pa naman sana ako, kaso para naman sinasadya niyo maglakad ng mabigat. Pati paglalakad ko, nirereklamo mo pa. Aba talaga naman. Ikaw lang atang nakakarinig ng ganito. Bakit kasi dyan ka sa sala umidlip? Hindi ka doon sa kwarto ninyo. Kaya nga may kwarto kayo eh. Baka mamaya niyan dumating ang mga kumari ko eh. Saan ko sila pa uupuin? Sa sahig? Ayoko dun sa kwarto namin. Hindi ako masyadong makatulog dahil ang liwanag. Talagang inuna mo pang magreklamo kaysa gawin ang dapat mong gawin, ano? Malo sana kumukuha ka ng makapal na kurtina tapos yun ang gamitin mong pangharang sa bintana, di ba? Hindi yung hihintayin mo pa akong maglagay doon. Aba, kilos-kilos din naman. Mamaya na lang, inaantok na kasi ako. Ang inaano ko lang naman po sa inyo, wag niyo naman pong bigatan yung hakbang ninyo. Mas lalong ininis ni Itang ang kanyang manugang, kaya walang nagawa si Kami kundi ang pumasok na lang sa loob ng kwarto nila. Tiniis na lang ang liwanag basta makatulog lang siya. Nung hapon na at nagising siya, narinig niyang maingay sa labas. Dumating ang ibang mga kamag-anak ng asawa niya. Ano ba yan? Anong oras ba sila aalis? Di tuloy ako makalabas eh. Ayoko pa naman makita yung matatanda na yan. Bakit ba sila bumibisita rito? Dapat kapag ganyan sa labas sila nagkikita-kita eh. Wala man lang privacy ang bahay na to. Kapag lumabas naman ako, tatawagin nila ako. Tapos kakausapin. Ayoko nga silang kausap. Dahil ang daming po na ng mga matatanda na yan. Hintayin ko na nga lang umuwi ang asawa ko.
Gabi na nung umalis ang mga bisita ni Itang at gabi na ring umuwi si Ernel. May dala siyang pagkain nila dahil ang sabi ni Kami, hindi siya nakapagluto. Ayaw niya raw lumabas dahil nga sa bisita ng ina ni Ernel. Sana lumabas ka kanina para nakilala mo rin sila. Yung isa doon, kakambal yun ni Mama. Hindi yun nakapunta nung kasal natin kasi nasa ibang bansa. Hindi agad nakapagbiyahe nun. Ayoko. Alam ko na usapan nila. Tsaka, bakit naman ganun? Dapat kung magkikita-kita sila, sana sa ibang lugar na lang. Paano naman yung mga gaya kong mahiyain? Tapos wala ka pa. Baka mamaya kung ano sabihin ng mama mo, malamang siyang kakampihan. Dahil sa iyong kapatid at mas matanda. Di nagbuka naman akong masama nun. Tsaka ang ingay nila magsalita love. Ang gugulo nila mag-usap. Tapos si mama mo, kaninang ingay niya rin maglakad. Sinabi ko na yun sa kanya kaso naman, sinadya naman niyang lakasan palalo yung paglalakad niya. Naiinis nga ako Ewan ko ba dyan sa mama mo? Tapos kanina ang liwanag dito sa kwarto natin. Hayaan mo na lang, love. Ganun talaga Pinakikinggan mo ba ako? Alam mo ba kung ano sinasabi ko, ha? Hindi mo naman ata iniintindi. Panay ka na lang hayaan. Paano? Pagod at gutom ako ngayon. Tapos walang ibang bumubungad sa akin kundi ang mga reklamo mo. Gusto ko rin namang umuwi ng bahay na okay lang ang lahat. Tahimik lang. Kung may kwento ka, yung maayos na kwento. Hindi yung puro na lang reklamo. Nagmana ka naman ata sa mama mo Hindi mo kasi alam kung ano yung nararamdaman ko. Alam ko kung anong nararamdaman mo, pero sana naman yung nararamdaman ko rin alam mo. Kasi sa totoo lang, sobrang nakakapagod tong ginagawa mo Nakakaubos ng lakas, sa totoo lang. Wala na akong maalala na maayos nating usapan Kasi gusto mo puro reklamo yung pag-uusapan natin. Naakala mo naman kapag sinabi mo sa akin lahat, kaya kong maayos o solusyonan para makuha yung resulta na gusto mo. Hindi na lang ako magsasalita. Wala akong kakampi sa bahay na to. Alam ko naman na yun una pa lang. Hindi sa ganun. Pinagtatanggol naman kita kay mama Oo na, sige na, sorry na. Pagod lang ako, saka gutom na ako. Pasensya ka na. Kumain na kasi tayo. Ano ba yung binili mo? Jollibee, nadaanan ko lang yan kanina pa uwi. Traffic kaya bumili na ako. Ang liit naman ng manok nila. Tapos isa lang gravy nito. Dapat dun ka sa kabila bumili. Dun mas malaki ang manok nila Ang lamig na hindi na siya masarap. Tsaka bakit hindi spicy ang binili mo? Napapakamot na lang sa kanyang ulo si Ernel. Paano ba naman? Kakain na lang sila. Nagrereklamo pa ang asawa niya. Ilang araw na ganon, kahit napagod si Ernel, hindi siya makapagreklamo dahil nauunahan na agad siya ng asawa niya. Minsan pa, lumapit si Itang sa kanyang anak para manghiram ng pera. Ipapadala ko lang sa lola mo ngayon. Hindi pa ako nakakapunta ng bangko kaya wala pa akong hawak na pera. 2,000 lang naman. Ibabalik ko naman bukas. Holiday pala, walang bangko O sa susunod na araw. Nangungutang ka? Akala ko ba may pera ka? Yung pamilya namin walang utangan na ganyan. Bakit ba nakikisali ka sa usapan? Alam ko asawa ka. Pero nangihiram ako, hindi ako nangihingi. Ibabalik ko dahil wala akong hawak na cash. Nasa bangkong pera ko. Sige po ma, sandali lang po. Ano ba naman yan? Kapag mama mo, ang bilis mo maglabas ng pera Pero kapag ikaw may kailangan sa kanya, hindi ka naman makalapit. Kasi nagagalit na agad, di ba? Tulad na lang nung nakaraan o ano bang ginawa niya. Kahit na pangkain lang natin, ipagdadamot niya pa. Yan kasi hirap sa mama mo Lagi na lang siyang ganyan. Ang dami mo namang sinasabi. Sa asawa mo nga ayos lang Ano bang inireklamo mo? Marami po, lalo na pong ugali ninyo, na ganyan po kayo. Kasi pag kami ang may kailangan, lagi kayong galit. O ngayon na kayo may kailangan para po kayo maamong tupa. Alam mo, pikon na ako sa'yo. Magbabayad ako. Yang utang ninyo, dun sa isa kong anak, na dapat pambayad nyo ng renta. Hindi nyo naman binayaran, di ba? O magkano yon? Tapos hindi naman kayo nakakuha ng bahay, andito pa rin kayo sa bahay ko. Kung may mairereklamo ako, di hamak na mas marami sa irereklamo mo Mabait pa ako sa lagay na to. Kung ibang biyanan yan, nasa labas na mga gamit ninyo. Huwag na kayo magtalo, nakakasawa naman to. Hindi ba kayo napapagod na ganito na lang araw-araw? Puro na lang pagtatalo? Alam ko na hindi kayo pwedeng pagsamahin sa iisang bahay. Pero sobrang nakakapagod dito Ito dapat yung lugar na pwede magpahinga pero mas nakakapagod dito.
Paano kasi ang mama mo? Palagi siyang nagsisimula. Pinapakisamahan ko naman siya ng maayos, di ba? Hindi ko alam kung bakit laging mali na lang yung nakikita niya sa akin eh. Anong mali lang? Ikaw nga puro reklamo sa lahat. Sana sa kada magreklamo ka ng hindi dapat ireklamo mamagayang labi mo. O kita mo na? Kung hindi ba naman masama yung mama mo, isusumpa ba naman ako niyan? Tama na! Napapagod na ako! Ang gulo na ng trabaho ko, ang gulo pa ng bahay na to! Di na ako nakapagpahinga. Matapos yung sabihin ni Ernel ay lumabas siya ng bahay. Ang dalawa naman ay natahimik. Hindi sila nagkibuan. Nung kinagabihan naman bumalik si Ernel. Nagpahangin lang daw siya. Ilang araw ang lumipas, ibinalik ni Itang ang pera na hiniram niya sa kanyang anak. Matapos nun, hindi na naman nagkikibuan ang dalawa. Minsan pa, isinama ni Ernel ang asawa sa team building ng trabaho nila. Kasama din ang mga katrabaho niya ang mga asawa nila. May laro doon na pinasali ni Ernel ang asawa. Pero nasa kalagitnaan na ng laro, bigla siyang umatras. Kaya ang mga kasama niya natalo rin nang hindi man lang lumalaban. Oh, bakit naman umatras ka, love? Ang hirap naman. Tsaka ang galing ng kalaban namin. Sila pa rin naman yung mananalo, bakit maglalaro pa kami, di ba? Tsaka ang init naman doon, no? Ayoko mabilad, baka mangitim ako. Ang pangit din naman ng premyo. Hindi nyo pa nga natatapos, sasabihin mong hindi mo na kaya. Alam ko naman yon, no? Tsaka ayoko talaga. Ang hirap kaya niya. Bakit kasi ako yung napili ninyo? Ang dami namang iba dyan. Nakaupo lang naman ako dyan, tatawagin niyo ako. Ayoko nga kasing sumali. Huwag niyo ako isali, ha? Tinanong kita, ang sabi mo gusto mo. Akala ko naman kasi maganda yung premyo. Malay ko bang hindi naman pala. Akala ko cash na tig 5K kami. Katuwaan lang naman yun, love. Kahit na, ayoko nga. Ang hirap ng mga palaro nila. Hinayaan na lang ni Ernel ang kanyang asawa. Nakaupo lang silang dalawa, hindi sumasali sa mga laro. Pero si Ernel, gusto niya talagang maglaro. Gusto niyang makisali sa katuwaan. Pero nagrereklamo ang asawa niya kapag umaalis siya sa tabi nito. Ano ba naman dito? Ayoko na rito. Hindi pa ba tayo uuwi? Ha? Bakit? Bukas pa tayo uuwi. Ang ganda kaya dito. Ang ganda. Ang pangit kaya. Pwede bang i-appreciate mo na lang kung anong meron? Wala naman kasi maganda dito, paano ko ma-appreciate? Tingnan mo, nasa beach nga. Hindi naman maganda yung buhangin. Hindi naman siya white. O buti sana kung Boracay ito. Tapos yung pagkain kanina, konti lang yun. Tapos yung room natin, ang liit. Wala pang aircon. Tapos yung higaan natin, hindi ko gusto yung kama. Naiinip din ako kasi hindi ko gusto yung mga laro nila. Tapos hindi ko rin feel yung mga asawa ng mga katrabaho mo. Ayoko sa kanilang lahat, naiinis lang ako. Libre naman tong lahat, saka pwede naman tayo mag-enjoy. Tignan mo na lang yung magandang bagay. Nasa beach tayo, libre. Nagkaroon tayo ng pagkain, libre. Meron tayong tutuluyan, libre. Yung mga kasama natin, mababait naman sila. Game na game sa lahat. Yung mga games, nakakatuwa. Kesa ireklamo mo yung isang bagay, bakit hindi mo tignan yung mas maganda? Kasi wala naman tayong budget sa Boracay. Wala tayong pang-rent ng room sa resort. Wala tayong pambayad sa ganong klase ng pagkain. Hindi lahat ng tao may pagkakataon na makakakilala ng bagong kaibigan, di ba? May magandang dulot ang lahat, hindi mo lang nakikita. Hindi naman kasi talaga maganda eh. Pinagtitiisan ko lang kasi wala naman ako magagawa. Kahit na anong paliwanag ni Ernel sa kanyang asawa, hindi talaga maintindihan ni Cami ang ibig niyang sabihin. Panay pa rin ang reklamo nito kahit pa sa itsura ng dagat. Pati klase ng alon, ang daming nirereklamo, ang daming pinagkukumparahan na hindi naman dapat. Kinabukasan, nagising sila na namumula ang ibabang bahagi ng labi ni Cami. Ang akala nila nakagat ito ng ipis kaya nagrereklamo na naman siya. Hanggang sa nakauwi na sila. Kada araw na nagrereklamo siya, palala ng palala ang pamamaga ng kanyang labi. Hanggang sa napapansin na ito ng lahat. Halata ba tong labi ko, love? Oo, hindi na talaga yan gumaling, no? Na natin? Oo sana, kasi baka mamaya lumala pa to eh. Ang pangit ko ring tignan, no? Kahit ang doktor hindi nakaligtas sa reklamo ni Cami, paano ay noong tingnan ng labi niya, nagbigay lang ng reseta at gamot.
Pinababalik din siya sa susunod na linggo para malaman kung anong itsura at kung anong kinalabasan ng labi niya. Kakainis naman yun. Kaya nga tayo nagpunta ng doktor para malaman tapos ngayon pa oobserbahan. Wala naman daw kasing lumalabas na problema. Yun na nga. Wala siyang alam. Nagdoktor pa siya kung ganun lang din naman. Nakakainis. Hindi pwede tong ganito. Gawa na lang natin ang paraan kung paano natin magagamot yan. Baka naman mamaya nakabati ka ng engkanto. Engkanto? Hindi naman yung totoo. Totoo kaya yun, hindi lang natin napapansin. O anong gagawin natin yan? Pumunta sa albularyo. Sus, hindi naman totoo yung ganyan, no? Paano ka kaya gagaling yan kung hindi ka naniniwala? Malay ba natin na baka may nabati ka? Kaya nga tayo lalapit sa albularyo para alam natin yung gagawin. Kasi ako naniniwala ako sa ganyan. Kung hindi kaya ng doktor na gamutin tayo, baka naman may kinalaman yun sa ibang elemento. Baka naman kinulam ako ng mama mo. Hindi yun, kasi kahit na gaano kasakit magsalita si mama, hindi naman yun lalapit sa mangkukulam, no? Kapag galit yun sa'yo, lagi ka lang nung pagsasabihan, hindi para lumapit sa masasamang elemento. Sige na nga, doon na lang tayo sa albularyo sa susunod. Si mama ang may alam kung saan yun, isasama na lang natin siya. Kahit na hindi magkasundo ang dalawa, sinamahan pa rin ni Itang ang manugang niyang magpunta sa albularyo. Kahit na hindi niya sabihin, nakakaramdam naman siya ng awa, lalo na kapag nakatingin sa salamin si Kami o kaya kapag nananakit ang labi nito. Minsan kasi, kumikirot ang labi ni Kami. Masakit daw yon, pero hindi na idadaan sa gamutan. Kusang nawawala, kusa ring sumasakit. Noong nasa albularyo na sila, ang daming tao. Kumikirot na naman. Ano, sobrang sakit? Hindi naman. Nagulat lang ako. Biglang nawala din naman eh. Daming tao, wait na lang natin si mama, nagpalista pa siya ron eh. Bakit naman ganito karaming tao? Dapat hindi ganito eh. Dapat yan may limit lang kung ilang tao lang din ang pupunta sa kanya. Ay, kasi alam nga ganito tayo. Lagi tayong maghihintay sa kanya. Paano na lang kung busy tayo, di ba? O ano na lang mangyayari sa atin nun? Dinadayo kasi siya rito. Yung iba dyan galing pang malalayong lugar kasi nga magaling siya. Yung iba naman basta sikat kasi yan na albularyo, magaling din. Pero kahit na, hindi naman tama yung ganito. Baka kasi tanggap lang din siya ng tanggap kasi nagkakapera siya. Baka gusto niya lang yung donation ng mga tao, di ba? Hindi naman yun ganun, love. Huwag ka na nga dyan. Baka mamaya lalong mamagayan labi mo. Maano ba naman kasi hindi ako magrereklamo? Ang init tapos ang daming tao. Nakakainis kaya yung ganito. Oh, ayan na yung mama mo palapit na sa atin. Ano na po ma, nakapagpalista ka na? Oo, mabilis lang naman yan. Kasi mabilis lang naman siyang gumamot. Maliban na lang kung mahirap yung kulam na gagamitin niya. Ganon. Pero kinausap ko yung nagbabantay, parang wala naman sa mga nagpalista yung kulam. Madalas na puro sa engkanto lang. Mga nabate o may mga nasagi sila, ganon. Ewan ko lang kung may makita siyang nasa ilalim ng kulam. Minsan kasi akala ng iba engkanto lang, yung pala kulam na. Pero mga ilang oras pa kaya, naiinip na ako eh. Di ba pwedeng sumingit na tayo? Hoy, anong akala mo sa sarili mo? Yung iba dyan, madaling araw pa lang nandito na. Nagpakahirap din sila maghintay ha, kaya nga may pila. Dapat kasi maaga tayo nagpunti. Ano bang sabi ko? Di ba sabi ko maaga tayo? O nung ginigising ko kayo, panay kayo wait? Oh, ano kayo ngayon yan? Maghintay ka. Matatapos din ang mga yan. Aabot din naman sa'yo yan. Kaya ka nagkakaganyan eh. Panay ka ba naman kasi reklamo? Eh paano? Nakakainip na nga ang init pa. Pinapawisan na ako oh. Alam mo, napaka-arte mo talaga ano? Kung hindi lang ako naawa sa'yo, iniwan ko na kayo rito. Hindi ko talaga kayo sasamahan. Tsaka, huwag kang magagaganyan sa harapan niya ha. Mahiya ka. Huwag kang panayreklamo. Hindi ka naman mayaman. Yung isa nga dyan, negosyante yan. Nakausap ko siya. Galing pa siyang ibang bansa. Nagpunta pa rito. Nakisiksik para magpagamot. Ikaw na galing lang din sa normal na pamilya, ganyan ka pa umasta? Bakit kaya hindi yung nanay mong lapitan mo para samahan kang gumaling? Nakakapagsalita naman ako ng hindi maganda dahil sa'yo. Huwag naman na sana kayo mag-away dito. Mabilis lang na umusad ang pila.
Pero mabilis din namang naiinip si Kami. Panay siya reklamo. Ayaw niya rin yung kapag may umalis na sa unahan, lilipat na ng upuan. Nakakapagod daw yung ganon. Ang reklamo niya, nauuhaw siya o kaya naiihi o kaya naiinitan. Lagi niyang sinasabi na ang tagal. Ang hindi niya alam, kada reklamo niya, palaki ng palaki ang namamaga niyang labi. Ay, salamat tayo na. Tagal naman maggamot kasi. Pwede naman alamin na agad tapos gamutin na lang. Love, ano ka ba? O bakit? Nagsasabi lang naman ako. Ewan ko sa'yo. Tiningnan ng albularyo si Kami. Sinabi sa kanya na may sumpa siya at hindi raw siya gagamutin ng albularyo. Siya ang unang tao na tinanggihan ng albularyo. Akala niya nagbibiro lang yun pero nainis sa kanya kaya pinaalis siya. Grabe, ang attitude naman ng albularyo na yun. Nakakainis ha. Pinaalis tayo. Kahit ako yung albularyo, paalisin kita eh. Bala ka nga sa buhay mo. Talagang ganyan ka, kareklamador. Bakit ba hindi mo mapigilan ang sarili mo na magreklamo? Sabi ng albularyo, sumpa raw. Baka naman yan yung sinumpa mo sa kanya noon, ma. Ay, tingnan mo, ikaw naman pala may kasalanan nito. Anong ako? Huwag niyo nga akong pagbibintangan dyan ha. Naalala ko lang kasi na nagtalo kayo nun. Yung umalis ako bigla kasi nabibingi na ako sa bangayan yung dalawa. Oo, naalala ko na. Pero hindi naman yun ganun kabilis na tatalab. Ang sabihin mo kamo, panay kasi reklamo ang asawa mo. Baka hindi lang naman akong sumumpa sa kanya, no? Pwede ring ibang tao na nirereklamuhan niya. Diyos ko, naalala ko pa. Nung nasa palengke, o yung matandang babaeng nasa unahan niya, sama ng tingin sa kanya, o paano ba naman? Nagreklamo siyang ang bagal nga raw maglakad. Aba, natural matanda na yon. Iika-ika na rin. Baka yun ngang nanumpa sa kanya eh. Ang sumpa, umi-epekto lang yan kung yung nagsasalita kakaibang dila. Hindi ako yun. O kaya pwedeng hindi lang iisang taong sumumpa sa kanya. Gaya niyang ginagawa ng asawa mo. Panay kasing reklamo. O ayan, labi niya ngayon ang apektado. Balik tayo sa albularyo. May kilala ka pa bang iba, ma? Kahit na ilang albularyo pa yan. Kung tatanggihan nilang asawa mo dahil sa panay niya reklamo, walang mangyayari. Alam mo kung anong magandang panlaban sa mga sumpa na ganyan? Lumapit ka sa Diyos at higit sa lahat, magbago ka. 2 beses silang lumapit sa magkaibang albularyo. At gaya nga ng sinabi ni Itang, lagi silang pinapaalis dahil harap-harapan kung magreklamo si Kami. Wala nang tumatanggap sa kanilang albularyo dahil doon. Hanggang sa ilang buwan ang lumipas, hindi na makilala ang itsura ni Kami. Hindi na rin siya lumalabas dahil sa hiya niya. Minsan, kumikirot yun at naiiyak na lang siya, pero mukhang kahit na anong parusa sa kanya, hindi pa rin siya nagbabago. Naaawa na sa kanya ang biyenan niya, kaya isang araw ay ipinagluto siya nito. Kumain ka na muna. Ano yan, lugaw? Ano namang gagawin ko dyan sa pagkain na yan? Ayoko niyan. Kaya hindi ka gumagaling dahil dyan eh. Tingnan mo nga naman. Ikaw nang inaalagaan, ikaw pang nagrereklamo. Kusang loob ko na nga to, nagmumukha pang obligasyon ko ata. Bakit kasi lugaw pang niluto mo para sa akin? Sa dami ba naman ng pwedeng pagkain? Aba, bahala ka sa buhay mo kung ayaw mo. Alagaan mong sarili mo para wala kang reklamo. Ha? Ikaw, ano ba talaga ang problema mo? Bakit ba panay ang reklamo mo? Anong klaseng buhay ba ang gusto mo na meron ka, ha? Gusto ko kasi yung maayos. Hindi mo makikita kung anong maayos kung lahat na lang na nakikita mo ay bilang mali. Kahit yung pinakamagandang bagay, inirereklamo mo. Ikaw naman mismo ang daming pwedeng ireklamo sa'yo. Sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo, ha? Bakit ba ako nakikipagtalo sa'yo? Bahala ka na nga rin sa buhay mo. Hindi na kumibo pa si Itang matapos nun. Sinabi niya rin sa anak niya kung anong ugali ng asawa nito. Akala nga niya kakampihan ni Ernel ang asawa niya, pero naglabas din siya ng saloobin sa pagkapagod niyang intindihin si Kami. Paano ba namang hindi ka mapapagod? Yung energy ng asawa mo kakaiba. Napaka-negative na tao niyan.
Ayoko naman sanang itanong kung ano nga bang nagustuhan mo sa kanya. Alam ko naman na ang bawat tao may iba-ibang paraan ng pagmamahal. Baka may nakita ka sa kanya na hindi namin nakikita. Di naman po siya ganyang kareklamo noon eh. Nagre-reklamo po siya sa akin pero yung reklamo niya nakikita kong maayos naman. Ewan ko po kung paano nagsimula na ganyan. Alam mo, ikaw ang kumausap sa asawa mo. Iparealize mo sa kanya kung anong mali niya. Kasi kung kaming ibang tao, hindi niya yan malalaman. Hindi niya tatanggapin kasi. Ang iisipin niya, andyan ka naman. Alam niyang tatanggapin mo siya. Alam niyang kahit na mali, yung pagrereklamo niya, dadamayan mo pa rin siya. Naaawa nga ako sa kanya. Inilutuan ko, di ba? Nagreklamo ba naman? Inaalagaan ko, nagrereklamo pa rin. Ipaalam mo sa kanya na yung parusa niyang yan ay dala ng pagiging reklamador niya. Mabigat sa buhay ang ganyang ugali sa totoo lang. Kaya yung kahit todo kayod ka na, parang hindi kayo umaasenso. Kasi may asawa kang hindi marunong magpasalamat. Hindi ka bibigyan ng biyaya kung lagi kang nagrereklamo. Matuto siyang magpasalamat sa kung ano ang meron siya. At bawat malalaking biyaya ay nagsisimula yan sa pagpapasalamat sa maliliit. Pinagsabihan ko na siya, ma. Tinuturuan ko pa nga siya kung paano niya papalitan ng pasalamat yung reklamo. Kaso ganun pa rin po eh. Walang nagbabago. Malaman niya sana na yung pagrereklamo niya hindi yung nagpapakita ng kataasan niya. Alam mo kung ano, sarili niyang pagkukulang. Kaya pasensya na rin po, ma, kung sakali man na hindi kita nakakampihan kapag ganyan. Hindi ko kailangan ng kampihan mo ako dahil kaya kong sarili ko. At normal na asawa mong kakampihan mo, pero wag sobra. Kahit na kapag kayong dalawa na lang ang magkasama, itama mo yung mali niya. Kasi kapag ganyan siya palagi, bibigat ng bibigat ang buhay ninyo. Kaya hanggat kaya pang agapan nyo na. Ginawa na ni Ernel ang lahat pero maging siya ay napapagod na talaga. Kapag pagsasabihan niya ang asawa niya, magrereklamo lang ito sa pagiging iba ng ugali niya. O kaya, iiyak na lang ito bigla dahil iisipin niyang wala ng pagmamahal ang asawa niya. Kaya mas lalo lang ding lumalala ang pamamaga ng labi niya. Nanahimik na rin si Itang dahil ayaw niyang magsalita at makasakit ng damdamin ng kanyang manugang. Bigla na lang din kasi niyang naisip na kawawa naman ito kung sasabayan niya pa ng salita ang parusa. Siguro, oras na para ipakita naman kay Kami ang mas magandang epekto kung hindi siya laging nagrereklamo. Minsan, inaya ni Ernel ang asawa na magsimba. Noong una, ayaw pa sana ni Kami dahil nahihiya siya. Kaso, dahil aalis din si Itang, ayaw naman niyang maiwan na mag-isa. Noong nasa simbahan na sila, inaasahan nilang kahit na paano, baka matigil muna si Kami sa panay niya reklamo. Pero mali sila. Nagrereklamo pa rin siya nang nagrereklamo. Ano ba naman yan? Ang dami namang tao ngayon. Bakit kasi nagpunta pa tayo? Pwede namang sa bahay na lang. Manood na lang tayo ng live. Tsaka ang hirap naman intindihin yung sinasabi ng pari. Siksikan pa tayo rito sa upuan natin. Kami, tingin ka doon sa mga tao sa bandang pinto. Anong nakikita mo? Mga taong nakatayo, nagsisiksikan. Nakatayo sila. Pero ikaw na nakaupo, nagrereklamo ka. Hindi mo ba alam kung bakit nasa simbahan ka? Hindi para maging komportable ang katawang lupa mo, kundi ang kaluluwa mo. Sana nagpasalamat ka muna sa meron ka ngayon. Hindi lahat ng tao may kakayahan na makapunta ng simbahan. Hindi lahat ng narito nakakaupong gaya mo. Hindi lahat ng tao naririnig ang misa. Hindi lahat ng tao may kakayanan ng kung anong meron ka. At nakuha mo pang magreklamo. Kasi naman, Tama si Mama, love. Nandito nga tayo para matuto ka naman. Nandito tayo para magpasalamat at isuko yung mga pasanin natin. Sa halip na ipagdasal mo ang kalagayan mo, inuuna mo pang humanap ng mali. Nagpunta ang mga tao rito para humarap sa Diyos. At habang humaharap sila at kinakausap ang Diyos, alam nilang hindi sila perpekto. Pero hindi sila nagrereklamo dahil alam nilang may dahilan ng lahat. nagdarasal naman ako
Hindi nga lang ako gumagaling. Kahit na anong dasal mo, kung hindi mo naman isinasa puso kung anong kailangan ng kaluluwa mo, wala rin. Hindi ibig sabihin na nagdarasal ka, di ringgin yun. Dahil paano sasagutin yung dasal mo kung inuuna mo lagi ang pagrereklamo? Hindi ka ba talaga nagsasawa sa ganyan, love? Hindi ka ba napapagod sa sarili mo? Kasi ako mahal kita pero pagod na ako. Hindi kita iniiwan dahil yun yung pangako ko nung nagpakasal tayo eh. Sa harap ng Diyos, sinabi kong mananatili ako kahit na anong mangyari. Pero hindi sa lahat ng oras ako mag-a-adjust. Itong ginawa natin para to sa ikagagaling mo eh. Pero paano ka nga gagaling kung hindi mo naman gusto magbago? Pero kasi... Hindi na, walang pero-pero dito, love. Huwag kang magreklamo sa harap ng Diyos dahil mas lalo mo lang pinapabigat ang sitwasyon mo. Lalo lang lumalayo yung mga magagandang bagay na dapat mangyayari dahil sa ugali mong yan. Ganito na ako noon pa, alam mo yan. Nung nakilala mo ako, ito na yun. O bakit ngayon kailangan ko magbago? Dahil lahat ng tao nagbabago, love. Huwag kang maiwan sa nakasanayan mo, lalo na kung hindi yun makakatulong sa paglago mo. Sa paglago natin bilang mag-asawa. Hindi dahil ganyan ka na reklamador noon pa man, mananatili ka ng reklamador. Kasi walang maiiwan sa'yo, kundi puro bigat. Ayoko ng ganong buhay. Hindi kita pinipilit sa maling paraan. Pinipilit kita magbago dahil yun ang makakabuti. Hindi lang sa'yo, pati na sa mga taong nakapaligid sa'yo. Pwede ba? Subukan mo minsan tignan yung maganda sa kabila ng mga pangit. Para namang sinabi mong wag na magreklamo. Intindihin mo yung sinasabi ko. Hindi ko sinabing bawal magreklamo dahil may mga bagay na kailangan ireklamo. Pero hindi naman lahat na yun ang pagkakaiba ng sinasabi ko at sinasabi mo. Huwag mong hanapin yung mali. Huwag mong gawing mali lahat ng nakikita mo. Dahil tao tayo. Hindi tayo magiging ganito kung lahat tayo perpekto. Kaya sana malaman mo kung ano yung dapat ireklamo at dapat na hindi. Ito payo ko lang sa'yo. Sa tuwing magrereklamo ka, pagmasdan mong paligid, makikita mo kung anong meron ka na wala ang iba. Anong dapat mong ipagpasalamat at kung anong dapat mong ireklamo. Dahil napakaganda ng mundo, napakaganda ng buhay para sayangin mo lang sa walang sawa mong pagrereklamo. Naparusahan ka lang at lahat-lahat, hindi mo pa rin ginagawa ng paraan para gumaling ka. Hindi ibang tao magpapagaling sa'yo, ha? Ikaw mismo, Kami. Sarili mo. Hindi na lang kumibo si Kami dahil dalawa na ang nagsasalita para lang pagsabihan siya. Ilang linggo pa ulit ang lumipas, hindi pa rin alam ni Kami ang gagawin niya. Hindi niya tinatanggap na mali ang ugali niyang pagiging reklamador. Pero simula nung pagsabihan siya ng asawa niya, hindi na siya nagrereklamo. Hindi nga lang siya nagsasalita. Hanggang sa muli na naman siyang kinausap ng asawa niya. Di mo pa rin ako kikibuin? Kapag naman nagsalita ako, sasabihin mo nagrereklamo na naman ako. Hindi ka pa rin ba nakakapagmuni-muni dyan? Lagi ka naman mag-isa, di ba? Sana naman isipin mo rin yung mga bagay-bagay sa mundo. Hindi ako galit sa'yo. Pinagsasabihan lang kita. Gusto kong malaman mo kung ano yung dapat mong baguhin sa sarili mo. Hindi kita minamadali dahil gusto kong gagawin mo yung pagbabago mo dahil kita mong dapat gawin. Hindi dahil yun ang utos sa'yo. Mahirap yan sa umpisa. Pero darating din ang araw na masasanay ka at mararamdaman mo na mas magaan pala talagang maging mapagpasalamat na tao kaysa ang mareklamo palagi. Hindi na kumibo si Kami dahil iba na ang nararamdaman niya. Doon na rin siya unti-unting nakakita ng mali niya. Lalo na noong minsang lumabas siya. Gusto niya pa sanang magreklamo sa pagkain nila nung nakita niya ang dalawang bata na naghahalukay ng basurahan para lang makakuha ng makakain nila. Doon niya unti-unting naintindihan ang sinasabi sa kanya ng kanyang asawa at biyenan. Hindi niya agad sinabi yon sa iba dahil unti-unti niyang inaalam sa sarili niya ang mga bagay-bagay. Hanggang sa gumawa na siya ng paraan para magbago. Natututo na siyang tanggapin na hindi lahat ng bagay ay perpekto. Hindi lahat kailangang naaayon lang sa gusto niya at sa kailangan niya. At hindi dapat laging kanya lang ang pabor. Natuto na rin siyang magpasalamat. Simula noon, unti-unti niya nang nararamdaman ang paggaan ng kanilang buhay. Kasabay na rin ang pagbabago ng kanyang labi. Nababawasan na ang pamamaga nito. Hindi kumikibo ang asawa niya o maging ang kanyang biyenan
Pero alam nila ang ginagawang pagbabago ni Kami. Ang pagsubok niyang ayusin ang mali niyang ugali, masaya na sila para sa kanya. Minsan pa, sabay-sabay silang kakain at ang nagluto ay si Itang. Kain na tayo mga anak. Thank you po, Ma. Mas masarap po ang luto niyo ngayon, ha? Weh, baka naman hindi ka na nga reklamador pero binobola mo lang naman ako. Hindi po, Masarap naman po talaga siya. Medyo maalat nga lang, pero okay naman po. Hindi naman siya agad nakaka-UTI. Maayos na reklamo ngayon ah. Ano naman sa asim? Kinilig nga ako eh. Kayo talaga mga bata kayo. Tara na nga, kumain na tayo. Mabuti na lang at umaayos na yung labi mo ha. Namumula pa rin pero medyo okay naman na siya kaysa noong mga una parang salbabida talaga. Kaya nga po eh. Pansin ko rin na parang pula-pula na lang siya. Pagaling na po. Pwede na ulit magreklamo. Itigil mo na munang pagreklamo mo. Ako naman na magreklamo. Ang tagal ko naman magkaroon ng apo. Aba, wala akong mabitbit na baby. Ma naman. Oh, nabulunan ka pa talaga. Itong tubig. Parang yan na lang din po palang irereklamo ko Nakita mo na. Dapat talaga may apo na ako eh. Ano ba naman yan? Nagtawanan sila matapos ng usapan na yon. Sa panahong kasalukuyan, hindi pa rin magaling ang labi ni Kami dahil unti-unti pa lang itong naghihilo. Pero ramdam niyang malaki naman na ang pagbabago ng labi niya. Ibig sabihin lang nun, natatalo na niya ang sumpa na naipataw sa kanya. Sa bahay naman nila, nagkapatawaran sila. Humingi ng tawad si Kami. Humingi rin ng tawad ang kanyang biyenan. Doon na rin sila unti-unting nagkakakilala. Nagkaroon ng maayos na usapan at higit sa lahat ay maayos na pamilya. Masaya na sila sa bahay. Napalitan na rin ang bangayan nila. Simula nun, gumaan ang buhay nila at unti-unti na rin na nakakaya ng mag-asawa na bumukod ng bahay. Malapit nang matapos ang pinapagawa nilang bahay, kaya sa bahay pa rin ni Itang sila nanunuluyan. Doon na rin napagtanto ni Kami na hindi nga nagiging maganda ang pagiging reklamador dahil nakakapagod ang ganong ugali at napakabigat. Tunay namang mabigat sa buhay kapag laging nagrereklamo at nakakalimutan na ang ganda ng mundo at ng mga nangyayari. Para bang sa bawat araw, ang nakikita na lang ay ang kulang, ang mali at ang hindi naaayon sa inaasahan. Unti-unti, nagiging madilim ang paningin sa buhay, hindi dahil wala nang mabuti, kundi dahil pinipiling wag na itong makita. Kapag ang isang tao ay nasanay sa pagrereklamo, nagiging lente niya ito sa lahat ng bagay. Kahit anong ibigay, kahit anong gawin ng iba, laging may kulang. At sa ganitong paraan, hindi lang siya ang nahihirapan, pati ang mga taong nakapaligid sa kanya. Pangit ang ganitong ugali dahil unti-unti nitong kinakain ang kapayapaan. Imbis na maging lugar ng pahinga ang bahay, nagiging lugar ito ng tensyon. Yung simpleng usapan, nagiging argumento. Yung simpleng pagkakamali, nagiging malaking issue. At sa huli, ang samahan ang unang nasisira. Mas lalong pangit ito dahil nawawala ang respeto. Kapag ang isang tao ay laging may puna, hindi na niya napapansin na nakakasakit na siya. Ang mga salitang dapat ay maingat na binibitawan, nagiging matalim at walang preno. Hindi na lang ito opinyon, nagiging panunumbat, paninisi at minsan pambababa ng pagkatao ng iba. At ang mas masakit, ang taong laging nagrereklamo ay kadalasang hindi rin masaya. Kahit saan siya dalhin, kahit anong ibigay sa kanya, may makikita at makikita siyang mali. Dahil ang problema, hindi na ang paligid kundi ang nakasanayan niyang pag-iisip. Nasanay siyang hanapin ang mali kaysa pahalagahan ang tama. Hindi rin nakakatulong ang pagiging reklamador sa paglago ng isang tao.
Dahil sa halip na ayusin ang sarili o mag-adjust, mas pinipili niyang baguhin ang paligid. Pero ang totoo, hindi naman lahat kayang sumunod sa gusto natin. At kung hindi natin kayang kontrolin ang lahat, mas lalong hindi natin dapat sirain ang lahat dahil lang hindi ito naaayon sa gusto natin. Tandaan na ang tunay na kailangan ay hindi mas maraming reklamo, kundi mas malawak na pangunawa, mas tahimik na pagtanggap at pusong marunong magpasalamat. Dahil sa simpleng pagbago ng pananaw, doon nagsisimula ang gaan ng buhay. Kayo ba mga apo? Nakakilala na rin ba kayo ng tao na walang ibang ginawa kundi ang magreklamo? At paano nyo naman sila pinakikisamahan? Ano rin ang inyong opinyon ukol sa ating bagong kwento? Maaari nyo yang ibahagi sa amin at naway nakapaghatid ito ng magandang aral sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa walang sawa ninyong pakikinig, mga mahal kong apo. Mga istorya ni Lola Telang, hindi lang takot ang mararamdaman. May galit, gigil at minsan luha. Sa bawat kwento may aral na dala. Mga istorya ni Lola Telang, kulang barang sumpa at karma. Sa dulo ng lahat may paalala na ang masama may balik.